Amen at amen. Good morning, church. God's morning po, no? Again, ako po ulit si Pastor Zeus. Yan, kakalabas ko lang po ng PBB. Yeah. And before we start, let us pray. Lord Heavenly Father, I ask for your guidance as I speak your word, O God. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. O Lord, my rock and my redeemer. In Jesus' name, amen at amen. Pwede po ba natin palakpakan muli ang ating Panginoon? Amen. Maraming salamat po. Tunay nga po yung kwento, no? Maganda daw po dito po sa church nyo. Yan, malamig daw po, malamig. Tunay nga pong napakalamig dito po sa puno. FEMC. Amen. Yan. Hayaan nyo pong basahin ulit ang lectionary reading po natin from the book of Mark, chapter 12, verse 38 to 44, and says, As he taught, he said, Beware of the scribes who like to walk around in long robes and to be greeted with respect in the marketplaces, and to have the best seats in the synagogues and places of honor and banquets. They devour widows' houses, and for the sake of appearance say long prayers. They will receive the greater condemnation. He sat down opposite the treasury and watched the crowd putting money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow came and put in 2 small copper coins, which are worth a penny. Then he called his disciples and said to them, Truly, I tell you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the treasury. For all of them have contributed out of their abundance, but she out of her poverty, he put in everything he had all she had to live on. Amen at amen po. Sa oras na ito mga kapatid, in Mark 12:38 to 44, meron po ditong pinipresent na teaching po ang ating Panginoon that are rich in both warning and encouragement. Yan po, nakikita po natin sa ating pong PowerPoint. Both warning and encouragement, na kung saan ito po ay sinasabi po dito that illustrating the contrast between outward appearance and the inner condition of the heart. So mga kapatid, let's take a deeper look po sa mga part po ng ating pong mga binasa. In Mark 12:38 to 39, sige po ate. Pinakita po dito at pinapakita po ng ating Panginoon yung warning po sa atin. Jesus warns the crowd about the scribes. Pinakita po dito ng ating Panginoon yung warning sa mga eskriba na kung saan naka-highlights po dito ang kanilang desire for status and recognition. Mga kapatid, sino po dito yung nagde-desire lang ng status and gusto lang ma-recognize ng tao? Lahat po ba tayo? Wala po. Kung wala po, amen po yan. Dahil kung ito po yung dinidesire po ng puso natin bilang isang Kristiyano at bilang isang follower ng ating Panginoon, ay mali po ito. Pero sa ating pong binasa, naka-highlights po dito ang kanilang desire for status and recognitions. Many of us here, mga kapatid, naging katulad po ng mga eskriba. Naging katulad po tayo nila before. Na kung saan dumaan po tayo, or dumaan din po tayo sa event that we want to be recognized by others. Tama o tama? Tama po, no? Dumaan po tayo sa event na gano'n, na kung saan gusto rin po natin na-recognize. And sa verse na ito, Jesus Christ points out that the scribes ay talagang ine-enjoy po nila yung pagsusuot po ng long robes. Pinakita po dito na kung saan tuwing nakasuot sila ng long robes, gusto po nilang nare-recognize sila bilang mataas na status sa buhay. So that time po, sa ating pong binasa, kapag sila po ay nakasuot po nun, sila po ay kagalang-galang. And that time rin po, kaya po nila sinusuot yun, dahil gusto lang po nilang galangin sila ng mga tao. Again, ang long robes po ay sumisimbolo ng kanilang elevated position, na kung saan, pag ikaw ay nakasuot ng ganun po, mas mataas ka kaysa po sa mga tao that time.
And sa lugar and panahon na po na yon, mahalaga po yun para sa kanila. In short, mga kapatid, sinusuot po nila ito para maipakita na mas mataas sila sa mga taong nakakakita sa kanila. And yung masakit po dito, ginagamit po nila yung appearance nila to gain respect from others. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, mahalaga po ang appearance. Tama po ba? Meron po akong isang classmate po sa seminary before, nung college po ako, may pinost po siya sa FB about sa pagpapastor po. Ang sabi po niya, kung ang kongregasyon mo ay nakasando lang, bilang isang pastor, dapat nakadamit ka. Kung ang kongregasyon mo, mga nakadamit, dapat bilang isang pastor, yung suot mo, nakakwelyo ka. At ang sabi niya po dito, kung gusto mong i-address ka, if you want to be addressed sa kung anong gusto mo na i-address sa'yo, dapat yung suot mo ay naaayon sa kagustuhan ng gusto mo. Pero yung mga eskriba sa binasa natin ay hindi po ganon. They want to be recognized. Hindi dahil sila ay naglilingkod that time, but gusto nilang magkaroon ng recognition. Makilala sila bilang mataas na tao sa kanilang lugar. Tama pong mahalaga ang appearance. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na ito po yung magiging cause po natin para maliitin yung ibang tao. Tama po ba? Hindi ito yung magiging cause para maliit tayo ng ibang tao. They also seek the best seats in the synagogue. Yung mga eskriba po, gusto po nila yung best seat po. Especially po tuwing may feast. Ang sabi po dito, they also seek the best seats in the synagogue. And ang sabi pa nga po dito po sa aking pong mga nabasa, na kung saan yung seat po na yon is mas prefer po nila doon po sa mare-recognize sila. Yung mabibigyan po sila ng honor and recognition. So sa ating po pinag-aaralan, katulad po na sinabi ko kanina, dito po natin makikita yung warning and encouragement. Ang una po nating tinatahak dito is yung warning about sa mga eskriba. And yung encouragement naman po about po sa widow na nagbigay po ng lahat. Especially po yung natitira na lamang po sa buhay niya. So tayo po yung magpapatuloy, no? Mas prefer po ng mga eskriba that time na umupo kung saan po sila mare-recognize and ma-honor. And sa verse po na ito, ipinakita sa atin that they are more focused na makatanggap ng papuri and ma-admire sila ng tao than genuinely serving others. And naniniwala po ako, and lagi ko po itong sinasabi sa Puno Masa, bilang isang leader, hindi dapat ikaw yung pinagsisilbihan. Hindi dapat tayo yung pinagsisilbihan, mga kapatid. Bilang isang leader ng simbahan, dapat tayo po yung nagsisilbi. Tayo po yung nagsiserve sa mga tao. Like Jesus Christ, nag-serve po siya nung siya po ay nandito pa sa mundo. Nag-serve po siya para po sa atin. Katulad po ng mga eskriba, gusto lamang po nilang ma-recognize. And that time, sa recognition na natatanggap nila, gusto po nilang mapagsilbihan ng mga tao. Pero mali po yun. At hindi po dapat ganon yung thinking po. Especially sa panahon po natin ngayon. Ano pong sabi ni Pablo sa Philippians 2, 3-4? Sabi niya po dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to be interest of the others. And even though Paul wrote this para po sa mga taga-Philippians, pwede rin po natin ito magamit sa panahon po natin ngayon. Na kung saan, ito po yung nagsisilbing reminder para po sa atin. These verses teaches us on how to practice humility. Again, these verses teaches us on how to practice humility. Na kung saan hindi lang yung pansarili po natin ang iniisip natin.
Ang sabi nga po sa verse 4, not looking to your own interest. Dapat hindi lamang po yung pangsariling interest po yung tinitingnan po natin. Dapat pati na rin po yung ibang tao. At ang tunay na lumalapit at nagpapasakop sa Diyos ay kailangang i-deny yung sarili nila. They need to deny themselves. In Matthew 16:24, then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself. At hindi lang po doon nagtatapos. Sa pagde-deny po natin ng sarili natin sa harapan natin, Panginoon, kailangan din po natin buhatin yung sarili natin krus. Katulad po ng ating Panginoon, binuhat niya po yung cross na para sa Kanya. At ang ibig sabihin po nito, ito po yung sumisimbolo ng paghihirap natin. Ito po yung sumisimbolo lahat ng problema na meron tayo. At ito po yung sumisimbolo na kung saan, kahit na gaano kabigat yung cross na binubuhat natin, kailangan makita pa rin sa atin kung sino ang Diyos na meron po tayo. And in Mark 12, verse 40, ang sabi po dito, Jesus condemns the scribes for exploiting the vulnerable. Particularly po sa mga balo. Yan. Meron pong specific person po dito na sinabi po na kung saan nagkakaroon po dito ang mga eskriba ng panloloko. At yung niloloko po nila dito is yung mga balo or widows by devouring their houses. And it says here, mga kapatid, that the scribes use their position. Ang mga eskriba ay ginagamit nila yung position nila to take advantage sa mga widows. Most likely po, ginagamit nila yung religious obligation po that time ng mga tao. Ano po yung religious obligation nila? Yung pagbibigay po nila. And ginagamit po nila yon upang manloko. To manipulate people financially. O yung mas masakit po dito, that time, sabi po sa Biblia, mas nagde-demand po sila ng malaki. Sa panahon po natin ngayon, ang tawag po dito ay pang-iisa sa kapwa. Pagiging selfish. And I believe and I pray, mga kapatid, sa simbahan po ng Puno Filipino Evangelical Methodist Church, hindi po tayo katulad ng mga eskriba. Hindi po tayo mapanglamang. Hindi po tayo mapang-isa. At hindi po natin kailangan isipin yung pangsariling interest po natin. Pwede nyo po bang tingnan yung mga katabi nyo? Yan. Tingnan nyo po yung mga magaganda at poging katabi nyo. Nakikita nyo po ba sa kanila yung pangangailangan nila? Or nakikita nyo po ba kung ano yung pangangailangan nila? Kung nakikita nyo po yun, praise God. Dahil ipinakita ng ating Panginoon sa bawat isa na kung saan each of us here ay mayroong pangangailangan. At each of us here ay may ability to help and to serve others. Tama po ba? And isa po ito sa responsibility natin bilang isang Kristiyano at bilang isang anak ng Diyos. Ang sabi pa po dito, Jesus also criticizes the scribes for making long prayers. Yan. Criticize po ng ating Panginoon po ang mga eskriba that time. Dahil nangyayari po that time, sila po ay nagkakaroon ng mahabang prayers. Bakit po? Ito po yung sinabi dito. Jesus also criticizes the scribes for making long prayers na kung saan ito po ay parang nagiging show na lamang. Parang nagiging show na lamang. Pero sa panahon po natin ngayon, sino po dito yung nanalangin pag nasa labas po sa kumakain? Sino dito yung nagpipray pag nasa McDo? Amen. Praise God po, no? Sino po dito yung nagpipray pag nasa park bago kumain?
Amen. And praise God po kung nagpe-pray po kayo. Pero before, ang panalangin po ay isa po sa nagiging dahilan po nila upang ma-recognize po sila. And ginagamit po nila yung panalangin para sa pansarili po nilang interest. And yung nangyari po dito, nireveal po ito ng ating Panginoon na kung saan kiniticize po niya yung mga eskriba sa pagkakaroon po ng mahabang prayers. Na kung saan, nasabi po dito, ang panalangin po ay nagiging show na lamang po instead of being sincere prayers of devotion. Mahalaga po ang panalangin, mga kapatid. At sa simbahan po natin, ito po yung isa sa unang tinuturo. At yung panalangin po yung isa sa pinakamahalagang bagay bilang isang kumikilala sa ating Panginoon. Na kung saan, ginamit ito ng eskriba just to impress yung sarili nila sa ibang tao, revealing that their religious actions were more about self-promotion, yan, self-promotion lamang po yung ginawa nila, than true love for God or others. Brothers and sisters of Christ, bilang isang tagasunod at mananampalataya, lagi po natin i-check yung sarili po natin. Always check po kung nasa na ba tayo bilang isang Kristiyano. Always check yung sarili natin or yung mga actions or yung mga works ba natin na ginagawa natin is para ba sa Diyos? Para nga ba sa Diyos? Para nga ba sa Kanya? Yung mga panalangin natin. And meron po ako napanood before, na-share ko na po ito kung hindi po ako nagkakamali. Di ko lang po alam kung sa morning po or sa Vesper ko po ito na-share. Lagi ko po itong sinishare din sa kabataan and alam na alam rin po ito ng kabataan. Dahil na-topic na rin po natin self-promotion. Yan, and ginagamit po ng eskriba yung panalangin that time para po lang sa pansarili nilang interest, para sumikat lamang po sila. That time po, may napanood po ako, and alam po ito ng mga kabataan, no? Lagi ko po itong nasishare sa kanila. And lagi ko itong pinapaalala sa kanila, sa tuwing nakakaramdam na po sila ng kayabangan. Yan, bilang isang nagmi-ministeryo sa simbahan natin, especially sa banda, nung part pa po ng band. Sa napanood ko po, di ko na po sasabihin po kung saan ko po napanood to, pero lumabas lamang po ito sa newsfeed ko po sa FB, and pinanood ko na rin po sa YouTube. Yan. Na kung saan yung napanood ko po ito is nagkaroon po ng malaking impact sa buhay ko. Nagkaroon po ng malaking impact po ito sa mga leaders. At naniniwala po ako, yung napanood ko pong ito is nagre-remind po sa atin bilang isang leaders na kailangan natin magkaroon ng humbleness habang tayo ay nag-serve sa harapan. Hindi po katulad ng eskriba na sa tuwing sila ay lumalabas, ay ipinapakita po nila yung sarili po nila. Tuwing nagdarasal po ako sa masa, yung lagi ko pong prayer before po ako mag-preach. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran at kayo ang makita sa aking harapan. Na kung saan, dapat yung laging nare-recognize natin. Yan. I just want to remind yung lahat po ng leaders po ng ating simbahan. Sa tuwing tayo po ay nagsiserve sa simbahan, dapat yung naipapakita po natin ay yung Panginoon. Dapat yung nakikita sa buhay natin is yung buhay ng Panginoon, hindi yung sarili mong buhay. Dapat yung ipinagmamayabang natin ay yung Diyos na buhay at hindi yung buhay natin. So mabalik po tayo, no? Ang sabi po dito, sa napanood ko, and ito po yung nagiging reminder po sa akin. Daily reminder ko po ito bilang isang pastor. Katulad po kasi ng eskriba, nagkakaroon po sila ng kayabangan. And naniniwala po ako. And alam ko rin po naman na hindi po maaalis sa buhay ng isang tao. Pero I'm always praying po. And ito pong ito pong napanood kong video na ito is yung nag-remind sa akin na kung saan sinabi niya dito na kailangan natin i-check yung sarili natin sa tuwing tayo ay nagpapalaganap or nagsishare ng Word of God. Dahil minsan, di na natin nalalaman or di na tayo nagiging aware kung ginagamit nga ba tayo ng Diyos
o tayo yung gumagamit sa Kanya? Pwede niyo po ba tanongin yung sarili niyo sa tuwing magsiserve kayo? Ginagamit nga ba ako ng Diyos o ako yung gumagamit sa Kanya? And sa napanood ko pong ito, naging malaking impact po ito sa pagpapastor ko, no, mga kapatid. Na kung saan, katulad po ng mga eskriba, ginagamit nga lang po nila yung pagmiministeryo nila, yung mga gawain nila sa Panginoon, upang sila ay sumikat, upang sila ay ma-recognize. Pero sa panahon po natin ngayon, ang pagsisilbi po natin sa Panginoon ay napakahalagang bagay na kung saan dapat yung Panginoon yung nakikita sa atin. Hindi tayo yung nakikita sa sarili natin. And sa nabasa po natin about the warning ng ating Panginoon na ginamit niya sa mga eskriba, ito po yung reflection and application. This chapter highlights the danger of leading a life that is dominated outward appearance, where our social or religious actions are motivated more. Yan. Yung appearance po natin yung nagiging dahilan, kaya lang tayo nagiging motivated sometimes. And dapat yung sinasabi po dito, dapat po mas nakikita po and nare-recognize, hindi po yung mga kasuotan natin. Dapat yung nare-recognize po dito, yung pananampalataya po na meron po tayo sa ating Panginoon. The scribes represent those people who use religion for personal gain. Kung may pinag-aaralan pong psychology, theology, yung mga tao pong to is tinatawag natin ecology. Lagi na lang ako yung sinasabi, mas magaling ako, kilala ko to, ako yan. Mali po yun. Sa tuwing dapat tayo ay haharap sa ating Panginoon, kailangan po natin tanggalin yung sarili nating kagustuhan at yung sarili nating kayabangan. Ang sabi nga po dito, yung mga scribe na ito, sa panahon po natin, is na-represent those people who use religion for personal gain, which leads to the exploitation sa ibang tao. And Jesus warns against self-righteousness, hypocrisy, and exploiting vulnerable people under the guise of pity. In our own lives, mga kapatid, this is also a reminder sa atin to ensure na ang faith natin is not only for a show. Hindi lamang to parang palabas lang. Hindi po ito katulad ng PBB. Yung faith po natin ay kailangan po natin seryosohin. Katulad po na tinuturo lagi po before ni Tita Rose nung face-to-face pa po, yung Windwatch. Mahalaga po yung pananampalataya. Tama po ba, Tita Rose, na? Mahalaga po yung pananampalataya na kung saan yung pananampalataya natin isinasabayan natin ng action. At yung action na yon dapat nakikita pa rin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ang sabi dito, hindi kailangan makita yung pananampalataya natin parang isang palabas lang. But is rooted in sincerity, humility, and genuine love for others. Sa pananampalataya mo, sa pananampalataya ko, at sa pananampalataya natin lahat, kailangan nakikita yung pagmamahal natin sa ibang tao. Where we are challenged to ask ourselves. Ito po, pwede po natin tanongin yung sarili natin habang tayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Are we looking for other people's approval? Or are we looking on His approval? Nagsisimba lamang po ba tayo dahil sa tao? Or nagsisimba po tayo para sa ating Panginoon? And kailangan po natin maging consistent. And pwede po natin tanongin yung sarili natin, consistent nga ba ako sa pagkakaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon? Consistent po ba yung pananampalataya nyo? And ayun po, yung first part ng sermon po natin, yung warning. Ngayon po, pupunta na po tayo sa encouragement, no? So, sa pangalawa po natin pag-aaralan,
It's about the widow's mite in Mark 12:41 to 44. And after warning the crowd ng ating Panginoon about the scribes, Jesus sits down na kung saan mas malapit po sa temple treasury. Doon po sa nilalagyan po, kumbaga katulad po nito po na ating pong binibigyan po natin ng pledge and thanksgiving, ng tithes. Yan, sa ganyan po. Umupo yung ating Panginoon, malapit dyan. Na kung saan habang nandoon si Jesus Christ, ay ino-observe niya po yung mga tao while putting money into their offering bags. Sino po dito yung nag-observe sa tuwing nagbibigay po ng tithes dito? Binibilang niyo po ba kung sino po yung nagbibigay? Nakikita niyo po ba kung sino po yung mga nagbibigay? Huwag niyo na pong bilangin. Kasi po sa simbahan po natin, meron po tayo yung report po dito ng mga nagbibigay Yan. Kaya huwag niyo na pong bilangin, mapapagod po kayo. Pero again, ang ating Panginoon, ginawa po yun. Tiningnan niya kung sino yung mga nagbibigay. Inobserve niya yung mga nagbibigay. And He watches how the rich give large sums. Praise God, no? Siguro that time malaki yung binibigay ng mga mayayaman. But He singles out a poor widow who gives 2 small coins. Na kung saan po, no, that time is tinatawag po itong mite. Known as mites, or the smallest denomination of currency in the Jewish economy. So yung binigay po ng ating ng widow that time, ito po yung pinakamaliit na value ng pera po nila ng Jewish economy. And that time, ang ginawa ng ating Panginoon is kinomend niya po yung balo. Kinomend niya po ito sa harapan ng mga disipulo na kung saan He commends her for her sacrificial giving. Bakit po naging sacrificial giving? Dahil sinacrifice niya po yung pinakalas na meron siya para lamang po ipagkaloob dun sa templo. And the contrast between the rich and the widow. Sige po, Ate Beb, thank you po, no? The contrast between rich and the widow. Makikita po natin dito, no? Sa verses 41 to 42, sinabi po ito ng ating Panginoon na kung saan Jesus highlights the differences kung paano magbigay yung mayayaman that time at kung paano magbigay yung widow. Ang rich people po that time is nagko-contribute ng large sums. Nang meron po sila. Nang yaman po nila. Large sums na kanyang money. But their gifts are only a small portion of their wealth. So, malaki po yung binibigay nila, pero kung titingnan po natin, or pag-aaralan po natin sa Biblia, yung binibigay po ng mayaman na yon is kakarumpot lamang po sa yaman na meron siya. Kaya po hindi po nabilib yung ating Panginoon. But on the other hand, the widow gives 2 small coins, which yung value po nito is very little lamang po that time. But ito, yung coins na nagsisimbolo ng kanyang sacrificial giving sa templo. At nakita po ito yun ng ating Panginoon. And Jesus points out na kung saan habang ang mayaman give out of their abundance, the widow's offering is a greater sacrifice because she gives everything she has. Na kung saan dinedemonstrate po nito yung true generosity and yung true trust sa ating Panginoon. Bakit po nasama yung trust? Kasi po nagtiwala po siya na kahit ibigay niya yung natitirang meron siya, ay patuloy po siyang isusustain ng ating Panginoon. And the next one po is yung teaching of Jesus on genuine generosity. Jesus explains that while the rich gave out their surplus, the widow gave everything she had. All she had to live on. And sinabi po dito, her gifts was a true sacrifice. Dahil po, ito po yung nagre-represent na kung saan lahat po ng resources na meron siya, lahat po ng meron yung buhay niya ay ipinagkaloob niya po or binigay niya po doon sa templo. Hindi minamaliit ni Jesus Christ po yung value na ibinigay ng mayaman niya. But He emphasizes that the widow's offering is more valuable.
Mas nagkaroon po ng value yung binigay po ng ating Panginoon para po sa ating Panginoon. Ng widow po para po sa ating Panginoon. Na kung saan in-emphasize niya po dito yung pagkakaroon po ng true giving po na meron po ang widow. It was given with great sacrifice and trust in God's provision. Sino po dito pag nakakaramdam na ng kagipitan ay nagtatiwala pa rin sa ating Panginoon? Sumigaw ng amen. Parang mahina po, no? Ulit po, sino po dito yung naniniwala na patuloy na magbibigay ng provision yung ating Panginoon sa oras ng kagipitan? Sumigaw ng amen. Amen at amen. Praise God po sa buhay po ninyo. Na kung saan is patuloy pa rin po tayo dapat nagtitiwala sa ating Panginoon. And para po sa atin, do you trust God? Again, do you trust God? Kinikilala po ba natin ang ating Panginoon as our Jehovah Jireh? Na kung saan, the Lord will provide. Na sa kahit anong kagipitan na meron po tayo, ay patuloy natin ibibigay ang lahat ng meron tayo para sa ating Panginoon. Hindi man ito about money. Pwedeng talents, pwedeng service, pwedeng paglilingkod sa simbahan, pwedeng yung sarili mong buhay. And hindi po natin kailangan mangamba sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng kagipitan sa buhay. Ang sabi po dito sa Matthew 6:31-33, and dito po ang magtatapos. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Katulad po ng isang widow na nagigipit na rin that time. At katulad po ng isang widow na yung meron lamang po siya is 2 coins. At yung 2 coins na po na yon is yung pinakamaliit pa na value sa Jewish economy. Pero ano pong ginawa niya? Ipinagkaloob niya. At doon po siya kinomed ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa oras po na ito, alam ko po mahirap po magkaloob. Mahirap po ibigay yung meron po tayo. Pero hindi lamang po yun yung sinasabi natin, Panginoon. Pwede po natin ibigay yung pagmamahal natin sa kapwa natin. We need to love our neighbors. And isa po yun sa great commandment sa ating Panginoon. Love your neighbors as you love yourself. Pwede po natin silang tulungan din. At kailangan po natin ipakita yung pananampalataya na meron po tayo sa ibang tao. Na kung saan sa tuwing lumalabas po tayo sa simbahang ito, hindi yung sarili natin yung nakikita. Pero yung buhay na Panginoon, buhay na Diyos na nagligtas sa atin mula sa ating kasalanan. Mga kapatid, sa oras po na ito, ako po'y nagpapasalamat sa inyo na sa pag-invite po sa atin. Yan, nagkaroon po tayo ng exchange pulpit. And let me remind you again, sa tuwing pag-serve po natin sa ating Panginoon, dapat tayo yung nagpapagamit sa Kanya. Hindi po tayo yung magamit sa Kanya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen at amen.